Hi po! Magandang araw sa inyong lahat. Andito po kami ngayon sa Cherry Blossom Festival sa Sydney. Maaga po kami dumating pero mahaba na din ang pila. In fact, ang haba na. Napabilis lang kami kasi may ibang lane para sa mga residents ng taga Cumberland, kung saan located itong park na ito. By the way, kailangan po pala mag-book ng ticket. Libre po ang residents ng Cumberland, pero yung hindi po taga rito may bayad. Pero mura lang naman. Na-excite na nga kami. Pumasok na at eto, napa-up close na po sa cherry blossom. Ang ganda, parang maliliit po siyang puno na puno ng pink na bulaklak. Sa Japan po talaga originally ang cherry blossom tree at namumulaklak tuwing buwan ng Marso. Pero dito po sa Australia ay August, yung parang patapos na ang winter. So paano po kaya nagkaroon ng cherry blossom tree sa Australia? Ayon po sa aking pag-research, ito ay narigalo ng Japanese government noong nagbisita ang kanilang Prime Minister sa Canberra noong 1980. Canberra po yung capital ng Australia. O di ba, napakaganda na at di na kailangan lumayo ng taga-OC para maranasan ang ganda ng cherry blossom at kultura ng Japan. Napakadami nga po nang pumunta sa event na to. Day 1 po ngayon at ito po ay hanggang August 27. Ito po ang kabuuan ng park. Sa gitna po ay meron pang maliit na pond na nagpapaganda ng paligid. Masarap po dito mag-relax at mamasyal during ordinary days na di gaanong matao. Ang bulaklak po ng cherry blossom ay namumukadkad sa loob ng 2 linggo. Napansin ko din na yung ibang puno ay medyo may mga nalalanta ng bulaklak. Pero may iba naman na di pa namumulaklak. Ang ganda siguro kung sabay-sabay silang mamumukadkad. Sabay po ng pumamasyal sa cherry blossom ay ang mga food truck na may napakasarap na Japanese food at iba pang pagkain tulad ng chicken satay at Pinoy barbecue. Salamat po sa inyong panonood at abangan po ang part 2 ng aking vlog na ipapakita ko naman ng mga Japanese culture. Thank you for watching!